Marshall Pick, Kabanata 4517. Nagbibigay ng mga serbisyo ng alchemy. Makalipas ang 3 araw, dumating ang isang profound pill sect deacon para kumuha ng wooden token na nakaukit na may pangalan ni Yang Kai para isabit sa harap ng isang bakanting desk sa Second Pill Pavilion. Tumulong din ang 2 junior brothers na nagmula sa Void Spirit Sword Sect. Ang isa ay inatas ang magsagawa ng mga gawain habang ang isa ay inatas ang tumanggap ng mga cultivator na dumating upang humingi ng mga table tasks. Sa kabilang banda, si Wan Yingying ay nanatili sa tabi ni Yang Kai para personal siyang tulungan. Kung ikukumpara sa 2 pang junior brothers, mas maganda ang kakayahan niya sa alchemy. Bukod dito, nilayon ni Yang Kai na alagaan ang kanyang mga talento. Bagamat pinagkadalubhasaan ni Yang Kai ang hindi mabilang na mga recipe ng tableta, wala sa kanila ang kabilang sa Divine Armament World. Marami sa mga table tasks sa labas ng mundo ay hindi umiiral sa Divine Armament World. Katulad nito, ang ilan sa mga table tasks sa Divine Armament World ay hindi umiiral sa labas ng mundo. Iyon ang dahilan kung bakit naglista lamang siya ng isang uri ng tableta, na ang 10 Revolutions Clear Heart Pill, nang dumating ang deacon upang kolektahin ang wooden token para sa pagpaparehistro. Sa madaling salita, pipinuhin lang ni Yang Kai ang 10 Revolutions Clear Heart Pill sa Second Pill Pavilion. Sa kabutihang palad, ang pill na ito ay isa ring pinaka-in-demand na pill sa lahat ng Earthrealm Cultivator. Kahit na nagsimula siyang magbigay ng mga serbisyo ng alchemy ngayon, hindi masyadong nag-aalala si Yang Kai. Ang pagpino sa 10 Revolutions Clear Heart Pill ay hindi isang mahirap na bagay sa kanya kung tutuusin. Ito ay tumagal ng ilang oras sa karamihan. Sa makatuwid, nagpatuloy siya sa paglilinang kahit na pagkatapos na kunin ng deacon ang kanyang wooden token. Sa kabilang banda, naghihintay si Wan Yingying sa labas ng kanyang liblib na tahanan na may halong pagkabalisa at pag-asa. Paminsan-minsan, itinataas niya ang kanyang ulo at galit na tumitingin sa bundok. Makalipas ang mahigit 2 oras na paghihintay, isang figure ang biglang dumating na mabilis sa direksyong ito mula sa paanan ng bundok. Nagpakawala siya ng hiya at mabilis na pinuntahan ang bisita. Ilang sandali pa, nagmamadali siyang pumasok sa liblib na bahay na may hawak na bag na mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Tuwang-tuwang bulalas niya, eldest senior brother, may dumating para humingi ng pill. Nababalot ng bugzo ng mabangong hangin, sumugod siya kay Yang Kai. Siya ay ganap na hinihingal, at ang kanyang dibdib na nagsisimula palang maghubog ay marahas na nagtaas baba. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, pagkatapos, nagsalita siya ng may kaunting amusement. Kung may naririto para humingi ng pill, andito sila para humingi ng pill. Bakit hindi ka muna huminga? Mabilis siyang huminga ng malalim at pinakalma ang kanyang excitement. Pagkatapos noon, inilagay niya ang bag sa tabi niya at sabik na tumingin sa kanya. Buksan mo ang bag at tingnan mo ang loob. Sinenyasan niya ito. Sagot niya at masayang binuksan ang bag. Nang makita niya ang nakakasilaw na hanay ng mga bagay sa loob ng bag, hindi niya napigil ang mapabulalas sa pagkamangha. Ano ang lahat ng ito? Siguradong malaki ang halaga ng mga ito. Sinulyapan ni Yang Kai ang mga item at tumango. Ang recipe ng tableta ng 10 Revolutions Clear Heart Pill ay isang lihim na tanging ang mga alchemist ng bawat sect ang pinapayagang makaalam. Kaya naman ang mga taong pumupunta para humiling ng tableta ay hindi alam kung anong uri ng halamang gamot ang ihahanda. Naghahanda sila ng sapat na black jades at red jades o mga mahalagang kayamanan na may sapat na halaga bilang kabayaran. Siyempre, kung magkano ang kanilang paghahanda ay ganap na nakasalalay sa kanilang kakayahan at pagkabukas palad. Kung mas mapagbigay sila, mas malalagay sila sa listahan ng naghihintay, at mas mabilis silang makakakuha ng tableta na gusto nila. Ito ay isang piraso ng impormasyong natutunan ni Yang Kai matapos gumugol ng oras sa iba pang mga alchemist sa nakalipas na buwan. Dahil sa dami ng mga cultivators sa Divine Armament World, nagkaroon ng napakalaking demand para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill. Ang bilis kung saan ang mga alchemist ay makapagpino ng mga table tasks ay hindi makakasunod sa mga hinihingi ng mga cultivator. Kailangang sabihin na hindi lahat ng cultivator ay nangangailangan lamang ng isang 10 Revolutions Clear Heart Pill para maka-advance sa Heaven Realm. Maaaring kailanganin pa ng ilan na sumailalim sa maraming pagsubok bago sila magtagumpay, at bawat pagsubok ay nangangailangan ng isa o higit pang 10 Revolutions Clear Heart Pills. Kung ikukumpara sa ibang Heaven Grade Pill, ang 10 Revolutions Clear Heart Pill ay mas mahirap pinuhin. Sa daan-daang Heaven Grade Alchemist sa Profound Pill Sect, wala pang kalahati ang nakalista upang pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pill. Ang kalahati ay alinman ay walang sapat na kontribusyon na puntos upang ipagpalit para sa recipe ng tableta o ang kanilang tagumpay sa pagpino ng tableta ay napakababa kaya pinagbawalan sila ng Profound Pill Sect na pinuhin ito.
Sa makatuwid, ang lahat ng Heaven Realm Alchemist na nakalista upang pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pills ay nakaipon ng malaking halaga ng resources na dinala ng mga cultivator na pumunta rito para humingi ng pill. Nangangailangan lang ng oras ang pagsasagawa ng alchemy. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lahat ng mga cultivator na dumating upang humiling ng tableta ay makakakuha ng tableta na gusto nila ng mabilis. Ang ilang mga tao na dumating upang humiling ng tableta ay maaaring mailagay sa listahan ng paghihintay at sabihin na ito ay ilang taon bago ito ang kanilang oras. Iyan ang nangyari sa Palace Master ng Tianluo Hall, Xu Wancheng, noon. Minsan siyang pumunta sa Profound Pill Sect para humiling ng 10 Revolutions Clear Heart Pill at nag-alok ng malaking bayad. Gayunpaman, sinabihan siyang maghintay ng ilang taon. Ito ay hindi na parang ang prioridad ng isa sa listahan ng naghihintay ay hindi na babago. Kung nagalok sila ng isang regalo na sapat na mahalaga upang tuksohin ang alchemist na gumaganap ng alchemy para sa kanila, kung gayon ang kanilang kahilingan ay ipapasa sa listahan ng naghihintay. Para sa kadahilan ng iyon, ang karamihan sa mga cultivator na dumating upang humiling ng tableta ay maghahanda ng mas maraming kabayaran sa abot ng kanilang makakaya upang makuha ang tableta na gusto nila sa lalong madaling panahon. Hindi ito lihim, at nang marinig ito ni Yang Kai mula sa kanyang mga senior brothers at senior sisters, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit karamihan sa mga alchemist ay napakayayamang tao sa Divine Armament World. Sa kakayahang magsagawa ng alchemy, mahirap na hindi kumita ng kayamanan. At, isa na sa kanila si Yang Kai. Sa pangkalahatan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga mapagkukunan ng paglilinang mula ngayon. Hanggat patuloy siyang nagbibigay ng mga serbisyo ng alchemy sa Second Pill Pavilion, ang kayamanan ay patuloy na dumadaloy ng walang tigil. Ying, naihanda mo na ba ang mga bagay na hiniling ko sa iyo? Inilagay ni Yang Kai ang bag ng mga bagay sa gilid at nagtanong. Inihanda ko na sila, eldest senior brother. Mabilis na tumango si Wan Yingying bilang tugon. Kung ganoon, simulan na natin. Maaari kang tumayo sa gilid upang pagmasdan ang aking mga kilos. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, huwag mag-atubiling magtanong. Oo, seryosong tumango siya. Alam niya na gusto ng kanyang eldest senior brother na alagaan ang kanyang mga talento, at napakabihirang manood ng isang heaven-grade alchemist na gumaganap ng alchemy. Maging ang mga medicine boys na naglilingkod sa tabi ng iba pang alchemist sa Profound Pill Sect ay hindi nasiyahan sa gayong mapagbigay na paggamot. Ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng alchemy si Yang Kai pagkatapos niyang makuha ang White Flame at ang Five Dragons Furnace, at hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang suportang ibinigay ng White Flame kapag gumaganap ng alchemy ay sadyang hindi kapanipaniwala. Maging ito sa mga tuntunin ng pagkondensasyon ng panggamot na likido o iba pang mga proseso, ang mga resulta ay hindi mabilang na beses na mas mahusay kaysa noong ginamit niya ang Radiant Flame Stones. Sa Second Pill Pavilion, si Matay ay nakaupo sa isang sulok na may depressed look sa kanyang mukha, na parabang nawala ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, walang buhay siyang nakatitig sa desk sa gilid. May dalawang batang gamot na lalaki na nakaupo sa likod ng mesa, tsaka, may wooden token na nakasabit sa itaas ng desk na may nakaukit na pangalan na Yang Kai, sa itaas. Hindi tulad ng ibang mga mesa kung saan may mga taong walang tigil na pumupunta at pumapasok sa buong araw, ang mesang ito ay masasabing kapansin-pansing walang laman. Masasabi pang ang walang bumisita sa mesa ito. Siyempre, hindi ito ganap na walang mga bisita. Kahit papaano, pumunta si Matay sa desk na iyon para humingi ng pill ng buksan ng Second Pill Pavilion ang mga pinto nito kaninang umaga. Inialay din niya ang lahat ng yaman na naipon niya sa loob ng maraming taon. Naghintay siya noong una ng may matinding pananabik at pananabik, ngunit pagkatapos niyang magtanong, sa halip ay natulala siya sa kanyang nalaman. Lumabas na ang heaven-grade alchemist na nagngangalang Yang Kai ay nagbibigay ng mga serbisyo ng alchemy sa Second Pill Pavilion sa unang pagkakataon ngayon. Parang hindi sapat na masama iyon, usap-usapan na si Alchemist Yang ay 18 taong gulang pa lamang. Isang 18 taong gulang na heaven-grade alchemist. Paano magkakaroon ng ganitong tao sa mundo? Noong 18 years old ako, nasa mortal realm lang ako. Kahit na nagsimulang mag-aral ng alchemy si Alchemist Yang mula sa sinapupunan ng kanyang ina, imposible pa rin para sa kanya na maging heaven-grade alchemist. Sabihin na nating isa nga siyang heaven-grade alchemist, pero napakabata niya. Ano ang rate ng tagumpay niya sa pagpino ng 10 Revolutions Clear Heart Pill? Sa wakas ay naunawaan ni Matay kung bakit walang pumila sa mesang ito nang dumating siya dito kaninang umaga. Akala niya noong una ay napakaswerte niya at naka-jackpot, ngunit sino ang makakaalam na ito ang totoong sitwasyon? Tapos na ang lahat.
Kung mabaigo ang aking hiling na tableta, hindi na ako magkakaroon ng isa pang pagkakataong umakyat muli sa Heaven Realm. Kung hindi ako aaban sa Heaven Realm, paano ako makakapaghiganti sa aking mga kaaway? Sa pag-iisip pabalik sa taong namatay sa kanyang mga bisig 3 taon na ang nakakaraan, natukso siyang magpakamatay sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa mesa. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang kalokohan. Napakaraming alchemist, bakit kailangan kong piliin itong baguhang alchemist yang? Isa pang nakakaawa na tao na hindi natuloy ang paghiling ng tableta. Hindi napigilan ng isang dumadaan na mapabuntong hininga nang dumaan sila at makita siya. Pagkatapos, bigla nilang inihagis sa kanya ang isang black jade. Maraming tao sa Second Pill Pavilion tulad ni Matay, ang mga gumastos ng malaking halaga para lang pumunta dito para lang mabaigo ang kanilang hiling na Pildores sa huli ay may parehong reaksyon sa kanya. Ang ilan ay nabaliw pa sa gulat. Sadyang may mga Spirit Realm Masters na nagbabantay sa Second Pill Pavilion sa buong taon, kaya ang mga naglakas loob na kumilos ng walang pagpipigil sa lugar na ito ay may posibilidad na magdusa ng kalunos-lunos na wakas. Ang kalampag ng Black Jade ay nagulat kay Matay at bigla siyang tumayo. Baka may oras pa ako para magbago isip ko. Kaka-offer ko lang ng compensation ko kaninang umaga kung tutusin. Wala pang kalahating araw ang lumipas mula noon. Maaaring hindi pa nagsimulang magpino ang alchemist yang. Baka magkaroon ako ng pagkakataon na bawiin ang inaalok ko kanina. Nang dumaan sa kanyang isipan ang pag-iisip, dali-dali siyang pumunta sa desk. Ang dalawang batang disipulo mula sa Void Spirit Sword Sect ay nakaupo ng patayo sa likod ng mesa. Kung titingnan mo ang buhay na eksena sa harap ng iba pang mga mesa at inihambing iyon sa tahimik na eksena sa harap nila, makakatulong silang makaramdam ng inggit. Senior Brother Jing-an, bakit hindi sila pumunta at mag-request ng pill kay eldest Senior Brother? Wala kaming tao dito. Hindi na nila kailangan pang pumila. Tanong ng medyo nakababatang Junior Brother. Sumagot si Senior Brother Jing-an. Maaaring dahil nagsisimula pa lang magbigay ng alchemy services ang eldest Senior Brother at hindi kilala ang kanyang pangalan. Nababahala ang mga taong pumunta rito para humingi ng pill sa mga kakayahan ng eldest Senior Brother. Kahit na hindi na kailangang pumila dito, hindi sila maglalakas loob na subukang tanungin kami. Kung tutusin, hindi naging madali para sa kanila na tipunin ang kanilang kayamanan para sa kabayaran. Sabi ng Junior Brother, pero, hindi ba kahanga-hanga si eldest Senior Brother sa pagpino ng 10 Revolutions Clear Heart Pill? Nabalitaan ko na ang dating Sect Master ay mayroong maraming 10 Revolutions Clear Heart Pills na pinadalisay ni eldest Senior Brother bago siya umalis. Tumawa si Jing-an at nagpaliwanag. Maaaring alam mo iyon, ngunit ang iba ay hindi. Huwag kang mag-alala, Junior Brother. Ang kasikatan ay parang mainam na alak, habang tumatanda, lalong nagiging mabango. Panahon ang makapagsasabi. At saka, hindi ba tayo nakakuha ng customer na dumating para mag-request ng pill dati? Oh, may dumarating. Tumigil ka sa pagmumukhang madilim. Ngumiti ng mabilis. Maaaring medyo tahimik ang mga bagay-bagay dito, at maaaring medyo kulang ang ating negosyo, ngunit hindi tayo matatalo sa iba pagdating sa mabuting pakikitungo. Bakit parang pamilyar ang customer na ito? Bumulong ang Junior Brother, mukhang ang taong ito ang dumating para humingi ng tableta kaninang umaga. Kaya siya nga. Dirdiretsong naglakad si Matay papunta sa desk at kinuyam ang kanyang kamao ng bahagyang yumuko. Pagbati, mga Ginoo, ngumiti si Jing-an. Kaya si Ginoo ang dumating para mag-request ng tableta kaninang umaga. Paano kita matutulungan, Ginoo? Ibinuka ni Matay ang kanyang bibig. Sa kabila ng pag-eensayo kanina sa gusto niyang sabihin, hindi niya alam kung paano ilabas ang paksa sa sandaling ito. Dapat ko bang sabihin na gusto kong bawiin ang inalok ko kanina? Dapat ko bang sabihin na pinagsisisihan ko ang aking desisyon at ayaw ko nang ituloy ang aking kahilingan? Kung sasabihin ko ba ang mga salitang ito, bubugbugin ba nila ako? Ngunit, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa aking pagsulong sa Heaven Realm. Kahit na siya ay labis na nababalisa, tanging ang sarili niya lang ang nakaya niya ngayon. Magsasalita pa sana si Matay, narinig niyang tumawag ang medicine boy habang nakatingin sa isang bagay sa likod niya. Little Junior Sister, nandito ka na. May mga tagubilin ba sa atin si eldest Senior Brother? Marshall Pick, Kabanata 4518. Isang walang katapusang agos. Lumingon si Matay sa direksyong iyon at nakita ang isang batang babae na nakasuot ng turkesa na damit na may matamis na hitsura na naglalakad patungo sa kanila. Siya marahil ang tinatawag na Little Junior Sister. Sinabi ni Wan Yingying.
Hindi nagbigay ng anumang tagubilin ang eldest senior brother. Pumunta ako dito para ihatid ang tableta. Bago pa makapag-react si Jing-an, biglang naisip si Matay at nagliwanag ang kanyang mga mata at sumigaw siya. Maghatid ng tableta. Maghatid ng anong pil. Nagulat si Wan Yingying kaya tumalon siya sa gilid at nalilitong tumingin kay Matay. Ito ay. Ngumiti si Jing-an at sinabing. Huwag kang mataranta, little junior sister. Itong si Ginoo ang nag-request ng pil kaninang umaga. Oh, kaya ikaw. Agad niyang naintindihan at napangiti siya. Dahil nandito po kayo Ginoo, diretso na lang po ako sa inyo. Maaari mo ring tingnan kung may mali dito. Habang nagsasalita, inabot niya ang isang jade box kay Matay. Gulat na tinitigan ni Matay ang jade box. Pil. Tapos na ba ang pil na hiniling ko? Ikiling niya ang kanyang ulo sa gilid at tinitigan siya, hindi maintindihan ang kanyang reaksyon. Pagkatapos, tinulak niya ulit ang jade box papunta sa kanya at sinabing, Ginoo, bakit hindi mo muna tingnan? Pagkatapos, mangyaring samahan si senior brother Jing-an sa front desk at iulat ang mga resulta sa dekan na nakatalaga rito. Oh, mabuti, mabuti, mabuti. Sa wakas ay bumalik si Matay sa kanyang katinuan. Mariin niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang damit na para bang natatakot siya na ang dumi sa kanyang mga palad ay maaaring mahawahan ang jade box at kinuha ito ng buong time. Pidgel ang hininga, binuksan niya ng bahagya ang kahon at isang bilog na tableta ang pumasok sa kanyang paningin. Sinabi ni Wan Yingying, Ginoo, ang swerte mo. Nakagawa si eldest senior brother ng isang high-grade deal. Ang mga kamay ni Matay ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tableta sa loob ng jade box na parang linta. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kabigat sa emosyon noon at tuwang-tuwa siyang napabulalas. Isang high-grade 10 Revolutions Clear Heart Pill. Nang umalangaw-ngaw ang kanyang boses, maraming pares ng mga mata mula sa lahat ng direksyon ang nakatitig sa kanya ng sabay-sabay. Lumapit si Wan Yingying sa kanyang dalawang senior brothers at pabulong na nagtanong. Ano pong problema nito Ginoo? Bakit siya nagkakagulo? Tumawa ang sagot ni Jing-an. Siguro masyado lang siyang masaya. Ito ba talaga ang pinadalisay ni Alchemist yang para sa akin? Si Matay ay hindi makapaniwala. Ilang sandali lang ang nakalipas, nagpasya siyang hilingin ang kanyang kabayaran sa kabila ng panganib na masaktan ang isang heaven-grade alchemist. Sino ang makakaalam na makakakuha siya ng high-grade 10 Revolutions Clear Heart Pill sa isang kisap mata? Ang kanyang buhay ay tunay na puno ng ups and downs. Ito ay isang high-grade 10 Revolutions Clear Heart Pill. Hindi ko man lang pinangarap na makakatanggap ako ng high-grade 10 Revolutions Clear Heart Pill. Pagdating niya rito, pakiramdam niya ay makontento na siya para lang makatanggap ng mid-grade 10 Revolutions Clear Heart Pill. Kailangang sabihin na hindi mabilang na mga tao ang pumupunta sa Second Pill Pavilion para sa mga table task bawat taon, gayunpaman, wala pang 10% sa kanila ang pinalad na makakuha ng mga high-rank na table task. Karamihan sa kanila ay tatanggap lamang ng mid-rank o kahit low-rank na mga table task. Tama iyan. Na-refine lang ito kanina. Sa katunayan, mainit pa rin ito mula sa pagan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mararamdaman mo ito para sa iyong sarili. Itinuro ni Wan Yingying. Hindi alam ni Matay kung aling bahagi ng kanyang utak ang may depekto, ngunit nakinig siya sa kanyang mga salita at talagang inabot ang kanyang kamay upang hawakan ang tableta. Pagkatapos, agad siyang napabulalas sa pagtataka. Ang init talaga. Lalong ngumiti si Wan Yingying nang sabihin niya. Akala mo ba magsisinungaling ako sa iyo? Personal kong pinanood ang pagpino ng eldest senior brother sa tableta na ito, pagkatapos ay mabilis kong inihatid ang tableta dito nang walang sandali. Maraming salamat, maraming salamat, young lady. Nagpasalamat si Matay sa kanya. Sabi ni Jing-an, Ginoo, maraming mata dito. Sa tingin ko, dapat mong itago muna ang tableta. Nang marinig ni Matay ang mga salitang iyon, sa wakas ay natanto ni Matay na maraming tao sa paligid niya, tsaka, halos lahat sila ay nakatitig sa tableta sa kanyang mga kamay na may naiinggit na tingin. Mabilis niyang isinara ang jade box at kinuyam ang kanyang kamao sa kanilang tatlo. Maaari mo bang pakipasalamatan si Alchemist yang sa ngalan ko? Tiyak na ibabalik ng mana ito ang dakilang kabaitang ito kung magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Hindi maintindihan kung ano ang nararamdaman ni Matay sa sandaling ito, si Wan Yingying ay nalilito kung ano ang gagawin at mabilis na ikanaway ang kanyang mga kamay. Masyado kang magalang, Ginoo. Pumunta ka rito para humingi ng pil. Hindi pa banggitin na binayaran mo na ito. Tama lang na pinuhin namin ang tableta para sa iyo. Tumanggo si Jing-an. Ginoo,
Sundan po ninyo ako para makilala ang deacon na nakatalaga rito at personal na i-report ang handover. Ito ay isang kinakailangang pamamaraan. Ang bawat alchemist na nagbigay ng mga serbisyo ng alchemy sa Second Peel Pavilion ay kailangang gumawa ng talaan tungkol sa tagumpay o pagkabigo ng kanilang pagpino ng pil at ang kalidad ng mga tabletang ginawa nila. Ang mga ito ay nauugnay sa kanilang pagsusuri at kung gaano karaming mga puntos ng kontribusyon ang kanilang matatanggap bilang resulta. Malinaw na alam ni Matay ang pamamaraang ito kaya agad siyang tumango at sinabing, "Siyempre, ito ay tulad ng nararapat. Ginoo, pangunahan po ninyo." Agad na dinala ni Jing-an si Matay sa deacon na nakatalaga sa front desk. Kinuha ni Matay ang high-grade 10 Revolutions Clear Heart Pill at umalis pagkatapos makuha ang verification ng deacon. Samantala, isinulat ng deacon ang pagsusuri ng alchemy ni Yang Kai sa kanyang mga talaan. Kasabay nito, ang isang malaking pulutong ng mga tao ay biglang sumugod sa orihinal na tahimik at desyerto na mesa. Pinalibutan nila si Wan Yingying at ang isa pang junior brother, sumisigaw ng mga tanong. Nang mabalitaan nila na hindi na kailangan ng mahabang paghihintay para kay Yang Kai na pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pill, lalo na pagkatapos masaksihan ang high-grade pill na pinino ni Yang Kai para kay Matay, maraming tao ang agad na nagpahayag ng kanilang pagnanais na humiling ng mga serbisyo ng alchemy mula sa kanya. Sa ngayon, sobrang gulo ng eksena kaya nakuha nila ang atensyon ng mga gwardya ng Second Peel Pavilion. Noon lang bumalik sa ayos ang magulong sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, nagmamadaling bumalik si Wan Yingying sa Fixed Moon Peak kung saan matatagpuan ang liblib na tahanan ni Yang Kai. Nagdala rin siya ng isang buong karwahe na nagkakahalaga ng mahalagang kayamanan. Nang sumugod siya sa liblib na tahanan habang tuwang-tuwa na sumisigaw, natural na lumabas sina Huarong at Yang Wei pagkatapos marinig ang kaguluhan. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Wan Yingying at makita ang karwahe na puno ng mga kayamanan, ang mga mata ni Huarong ay nagningning ng berdeng ilaw. Paikot-ikot siya sa karwahe at nagyaya. Mayaman kami, mayaman kami. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay napakalmado. Ang sitwasyong ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Inutusan niya sina Huarong at Yang Wei na ilagay ang mga gamit sa karwahe. Sinabi niya sa kanila na panatilihin ang mga kapaki-pakinabang na item at pagkatapos ay dalhin ang natitira sa bundok upang ibenta sa Profound Peel City para kay Red Jades. Para kay Yang Kai mismo, pumasok siya sa kanyang liblib na tahanan kasama si Wan Yingying upang ipagpatuloy ang pagganap ng alchemy. Mayroong hindi nakasulat na panuntunan sa mga alchemist ng Profound Peel Sect pagdating sa pagsasagawa ng alchemy, gaano man karaming mga tabletas ang napino, kailangan lang nilang magbigay ng isa sa taong gumawa ng kahilingan. Maaari nilang itago ang natitirang mga tabletas para sa kanilang sarili. Nasa kanila na kung gusto nilang ibigay ang mga tabletang ito sa sekta o ibenta mismo ang mga ito. Gayunpaman, kahit na ang isang alchemist na tulad ni Gao Zinpang ay maaari lamang pinuhin ang 4 na 10 Revolutions Clear Heart Pills noong una siyang nakilala ni Yang Kai. Bukod dito, 3 sa mga ito ay mid-grade na tabletas habang ang huli ay isang low-grade na tableta. Si Gao Zinpang ay itinuring na isa sa pinakamagaling sa lahat ng Heaven-grade alchemist sa Profound Peel Sect, ngunit kahit na siya ay nakakuha lamang ng ganoong mga resulta, kaya ano pa ang kailangan pang sabihin tungkol sa iba pang Heaven-grade alchemist? Ang paggawa ng 2 o 3 tabletas bawat pagan ay karaniwang-karaniwan. Sa maraming mga kaso, maaari silang gumawa lamang ng isang tableta o mas masahol pa, mabaigo sa kanilang pagtatangka sa alchemy sa kabuuan. Sa makatuwid, karamihan sa mga Heaven-grade alchemist ay walang maraming 10 Revolutions Clear Heart Pills na hawak nila sa kabila ng hindi nakasulat na panuntunang ito. Ang pagpino sa isang furnace ng 10 Revolutions Clear Heart Pills ay tatagal ng hindi bababa sa kalahating araw o hanggang 2 araw. Higit pa rito, kailangan nilang magpahinga at mabawi ang kanilang lakas pagkatapos, kaya ang kanilang kahusayan ay hindi masyadong mataas. Si Yang Kai, gayunpaman, ay ibang-iba sa iba. Sa kanyang alchemy skills, nakakapag-produce siya ng kahit 5 o 6 na tabletas sa isang pagkakataon. Kung papalarin siya, baka mag-produce pa siya ng 7 o 8 na tabletas. Nang pinuhin niya ang 10 Revolutions Clear Heart Pill para kay Matay, nakagawa siya ng 6 na tableta mula sa furnace na iyon, 2 sa mga ito ay high-grade habang ang iba ay mid-grade. Sa isang furnace lang ng mga tabletas, sapat na si Yang Kai para matugunan ang mga hiling ng pill ng 6 na tao. Bilang karagdagan, ang oras na kinuha niya upang pinuhin ang isang furnace ng mga tabletas ay mas maikli kumpara sa iba pang mga alchemist. Dahil lang sa tinuturuan niya si Wan Yingying sa daan kaya sadyang pinabagal ni Yang Kai ang kanyang mga galaw.
Kung nakatuon lang siya sa proseso ng pagpipino, kakailanganin niya lamang ng 1 oras o higit pa para tapusin ang pagpino ng isang 10 revolutions clear heart pills. Hindi lamang makakapag-condense si Yang Kai ng maraming pildores ng sabay-sabay kaysa karaniwan, mas kaunting oras din ang ginugol niya sa paggawa nito. Sa ganitong paraan, ang pagbibigay ng mga serbisyo ng alchemy ay hindi nakaapekto sa kanyang oras ng paglilinang. Sa paglipas ng mga araw, isang mahabang pila ang nabuo sa harap ng isang partikular na desk sa Second Pill Pavilion bawat araw. Nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga tao na dumating para humingi ng pill. Hanggat nandoon sila para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill, pipiliin nilang pumila sa harap ng desk ni Yang Kai. Hindi ito matutulungan dahil ang 10 Revolutions Clear Heart Pill na pinino ni Yang Kai ay magiging mid-grade sa pinakamalala. Sa kaunting swerte, baka makatanggap pa sila ng high-grade pill. Higit sa lahat, walang pagkakamali. Nagbigay ito sa mga taong dumating upang humingi ng mga table task ng malaking pakiramdam ng seguridad at katiyakan. Para sa kadahilan ng iyon, handa silang gumastos gaano man kalaki ang kailangan para sa kanilang mga kahilingan. Ang bilang ng mga taong dumating para humingi ng mga table task kay Yang Kai ay nakagawa na ng waitlist sa 1 taon. Magkagayunman, hindi ganoon katagal ang 1 taon kumpara sa ibang mga alchemist. Ang 300,000 piraso ng Red Jade na natalo ni Wei Cheng kay Yang Kai noon ay matagal nang natapos. Karamihan sa mga mapagkukunang dinala ng mga taong dumating upang humingi ng mga table task ay ibinenta din para kay Red Jades ni Yang Wei at Huarong, na pagkatapos ay patuloy na pinabalik ang Red Jades na ito sa liblib na tahanan para sa paglilinang ni Yang Kai. Samantala, ang natitirang spirit herbs ay ginawang iba't ibang mga table task ni Yang Kai. Sa tulong ng napakaraming mapagkukunan at mga table tasks, si Yang Kai at ang iba pa ay nakaranas ng mabilis na paglaki sa kani-kanilang mga kultibasyon. Si Huarong na dating nasa 6th grade Heaven Realm ay sumulong sa 7th grade Heaven Realm matapos maglingkod sa tabi ni Yang Kai sa loob lamang ng 3 buwan. Sina Wan Yingying at Jing An ay sumulong sa 7th grade Mortal Realm at 8th grade Mortal Realm, ayon sa pagkakabanggit. Maging si Yang Wei ay sumulong mula sa 2nd grade Heaven Realm tungo sa 5th grade Heaven Realm ng sabay-sabay. Ang kanyang rate ng paglaki ay kahindek-hindek. Ang Supreme Tyrant Body Art ay talagang akmang-akma sa matipunong lalaking ito na kahawig ng isang bakal na tore. Dinagdagan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at elixir na ibinigay sa kanya ni Yang Kai, hindi katakataka para kay Yang Wei na makaranas ng gayong kahanga-hangang paglago. Para kay Yang Kai, siya ay nasa 5th grade Heaven Realm. Sa paglago ng kanyang lakas, ang kanyang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay lumaki rin. Ang Heaven Devouring Battle Law ay tiyak na lumalaban sa langit. Kapag nililinang ang lihim na sining na ito, ang paglamon ng mga mapagkukunan ay parang pag-inom ng tubig o pagkain ng kanin. Kasabay ng patuloy na pagpapasigla ng kanyang Dragon Vein, walang dami ng mapagkukunan sa mundo na hindi kayang lunukan ng malinis ni Yang Kai sa maikling panahon. Sa kabutihang palad, patuloy na dumadaloy ang mga mapagkukunan hanggat patuloy siyang nagbibigay ng mga serbisyo ng alchemy sa Second Pill Pavilion. Sa kasalukuyan, mas nag-aalala si Yang Kai sa kanyang mga kontribusyon kaysa kay Red Jades. Bagamat nakatanggap siya ng nakatakdang halaga ng mga kontribusyon na puntos para sa bawat serbisyo ng alchemy na kanyang ginawa, hindi ito gaanong. Naimbestigahan na niya ang bilang ng mga puntos ng kontribusyon na kinakailangan upang ipagpalat sa 100 Revolutions Clear Heart Pill, at ang bilang ay napakataas kaya nakaramdam si Yang Kai ng kaunting hindi makapagsalita. Batay sa kanyang kasalukuyang rate ng accumulation, kakailanganin niyang magsagawa ng alchemy sa Second Pill Pavilion ng hindi bababa sa 20 taon upang makaipon ng sapat na kontribusyon na puntos para ipalit sa recipe ng tableta ng 100 Revolutions Clear Heart Pill. Ito ay hindi nakakagulat kapag naisip niya ang tungkol dito. Sa pangkalahatan, aabutin ng hindi bababa sa ilang dosenang taon para maging isang Spirit Grade Alchemist ang isang Heaven Grade Alchemist. Dahil dito, ang isang Heaven Grade Alchemist ay may higit sa sapat na oras upang maipan ang mga kinakailangang kontribusyon na puntos. Kaya lang, ang bilis ng paglaki at pagsulong ni Yang Kai ay masyadong mabilis. Sa loob lamang ng 3 buwan, sumulong na siya mula sa 2nd grade Heaven Realm tungo sa 5th grade Heaven Realm. Tinansya ni Yang Kai na aabutin lamang ng 1 taon o 2 bago niya marating ang 9th grade Heaven Realm. Sa oras na iyon, kakailanganin niya ang recipe ng tableta para sa 100 Revolutions Clear Heart Pill para pinuhin ang isa para sa kanyang sarili. Ang 1 o 2 taon ay hindi sapat na oras para makaipon siya ng sapat na kontribusyon na puntos, gaano man karaming mga hurno ng mga table tasks ang kanyang pinino.
Naglaan pa siya ng oras para turuan ang Earth Grade at Mortal Grade Alchemist sa SEC para makakuha ng mas maraming kontribusyon na puntos, ngunit sa kasamaang palad, ang mga kontribusyon na ito ay isang patak lamang sa bucket kumpara sa kailangan niya. Martial Pick, Kabanata 4519. Sect Master Summons. Sumugod ang ikatlong Elder Yu Boyang sa Elder Hall ng Profound Peel Sect na may hawak na scroll. Nagtanong ang Great Elder Wu Fanghua. Ano ang mali, Elder Yu? Pagbati, Great Elder. Si Yu Boyang ay yumuko bago siya nagpaliwanag. Habang sinusuri ang araw-araw na mga ulat ng sekta ngayon, may nakita akong kawili-wili. Mangyaring tingnan, Great Elder. Hinaplos ni Wu Fanghua ang kanyang balbas at bahagyang ngumiti. Kahit na sa tingin mo ay kawili-wili ito, Elder Yu, hindi ito magiging isang maliit na bagay. Anong nangyari? Hindi nagdetalye si Yu Boyang. Paimpol niyang iniabot ang balumbon sa kanyang kamay sa kabilang partido. Pagkatapos, umupo siya sa isang upuan sa tabi ng Great Elder at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. Binuksan ni Wu Fanghua ang scroll at bamulong. Oh, ang mga record mula sa Second Peel Pavilion. Kasunod ng isang mabilis na sulyap sa mga record, hindi nagtagal bago kusang pumikit ang kanyang mga mata. Ito. Sigurado ka bang tumpak ang mga tala, Elder Yu? Dahan daw ang tumango si Yu Boyang. Ang mga deacon na namamahala sa pagre-record ng kalidad ng tableta sa Second Peel Pavilion ay nagtatrabaho sa mga grupo ng dalawa na umiikot sa bawat 10 araw. Imposibleng magkamali ang bawat grupo. Ako na rin mismo ang nagtanong sa kanila. Ito talaga ang katotohanan. Paanong nangyari ta? Tinitigan ni Wu Fanghua ang isang bahagi ng scroll, kung saan malinaw na nakasulat ang pangalang Yang Kai of Fixed Moon Peak. Sa ibaba ng pangalan ay may iba't ibang petsa na sinusundan ng mga salitang Peel form. Panghuli ay dumating ang mga salitang high grade at mid grade na lumitaw sa paikat na paraan sa likod ng mga salitang Peel form. Bukod dito, ang mga salitang high grade ay sumakop ng nakakatakot na 30% sa seryeng ito. Sinabi ni Yu Boyang. Mahirap paniwalaan, ngunit ito talaga ang katotohanan. Mula nang magsimulang magbigay si Yang Kai ng mga serbisyo ng alchemy 3 buwan na ang nakakaraan, hindi pa siya nakaranas ng kahit isang pagkabigo sa pagpino sa 10 Revolutions Clear Heart Peel. Bukod dito, ang kalidad ay palaging nasa mid-grade o mas mataas. Nag-isip si Wu Fanghua. Posibleng nabigo siya, ngunit ginamit niya ang 10 Revolutions Clear Heart Peels na pinino niya dati para makabawi sa mga pagkalugi. Kahit na, ang rate ng tagumpay na ito ay nakakatakot. Halos nalampasan niya kahit ang mga veterano na tulad natin. Sa totoo lang, makakamit mo ba ang ganoong tagumpay sa loob ng 3 magkakasunod na buwan, Great Elder? Seryosong pinag-isipan ni Wu Fanghua ang tanong bago siya dahan-daang umiling. Mahirap, tanong ni Yu Boyang. Kahit ang mga veterano na tulad namin ay hindi kayang gawin ito, kaya paano ito nagawa ng isang batang tulad niya? Hindi pa banggitin, ang kalidad ng 10 Revolutions Clear Heart Peels ay nasa mid-grade o mas mataas. Tumangala si Wu Fanghua sa kabilang partido. Elder Yu, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Yu Boyang. Ang batang ito ay dapat magkaroon ng sarili niyang kakaibang insight sa pagpino sa 10 Revolutions Clear Heart Peel, na maaaring tumaas ang rate ng kanyang tagumpay at ang kalidad ng mga table tasks. Natahimik sandali si Wu Fanghua bago siya bahagyang tumango. Nagpatuloy si Yu Boyang. Great Elder, pakisuyong tingnan muli kung ilang beses siyang nagsagawa ng alchemy sa nakalipas na 3 buwan. May iba kang matutuklasan pagkatapos mong gumawa ng paghahambing. Matapos matanggap ang paalala mula kay Yu Boyang, muling sinuri ni Wu Fanghua ang mga talaan. Ilang sandali pa, tumaas ang isang kilay niya at bumulalas. Pabilis ng pabilis ang batang ito. Tumango si Yu Boyang bilang pagpapatibay. Tama. Sa simula, maaari lang niyang pinuhin ang sapat na pills upang matupad ang mga kahilingan ng tableta ng 2 tao bawat araw. Malamang na pinino niya ang isang tableta bawat araw, at bawat furnace ay gumagawa ng 2 o 3 pills. Pagkatapos, unti-unti niyang sinimulan na matugunan ang mga pangangailangan ng 3 hanggang 4 na tao bawat araw, ngunit sa nakalipas na linggo o higit pa, 7 o 8 tao ang nakatanggap ng 10 Revolutions Clear Heart Peel bawat araw, 7 o 8 tao. Ito ay talagang hindi naririnig. Kahit na ang pagpino ng isang furnace ng mga pills ay gumawa ng 3 pills, kakailanganin ng isa na pinuhin ang 3 furnace ng mga pills para makapag-supply ng sapat na pills para sa 7 hanggang 8 na tao. Paano mapipino ng isang Heaven Grade Alchemist ang 3 furnace ng mga table tasks sa loob ng isang araw? Kahit na ang mga veterano na tulad nila ay mapapagod pagkatapos magpino ng 2 furnace ng naturang mga table tasks sa isang araw. Higit pa rito,
hindi nito binibilang ang oras na kailangan para sa pahinga at paggaling. Isinara ni Wu Fanghua ang scroll. Mukhang ang batang ito ay talagang may sariling personal na pananaw sa pagpino ng 10 Revolutions Clear Heart Pill. Elder Yu, bakit ka pumunta dito para sabihin sa akin ang bagay na ito? Ano ang iyong mga iniisip? Ang mga mata ni Yu Boyang ay kumikinang. Great Elder, ito ay isang mahalagang bagay na maaaring magdala ng malaking kapalaran sa Profound Pill Sect. Kung maipapalaganap ng batang lalaki ang kanyang alchemy technique sa loob ng Profound Sect, ang mga alchemist ng Profound Pill Sect ay makakaranas ng malaking pagpapabuti sa kahusayan. Higit pa rito, dahil magagamit ang kanyang mga insight para sa pagpino sa 10 Revolutions Clear Heart Pill, maaari rin itong gumana sa iba pang mga table tasks. Kung pwede lang, bahagyang nanliit ang mga mata ni Wu Fanghua. Paanong hindi niya matanto ang kahalagahan ng bagay na iyon? Kung maibabahagi ni Yang Kai ang kanyang mga insight sa buong sect, tiyak na ito ay isang malaking biyaya at merito. Sa oras na iyon, ang oras na ginugol para sa mga alchemist ng sekta upang pinuhin ang mga table tasks ay maiikli ng malaki. Magkakaroon sila ng mas maraming oras upang gumawa ng iba pang mga bagay at sa mahabang panahon, ang mga benepisyo patungo sa Profound Pill Sect ay hindi masusukat. Gayunpaman, ang gayong mga pananaw ay pagmamay-ari niya. Bahagyang nag-alinlangan si Wu Fanghua. Iginiit ni Yu Boyang. Siya ay isang Profound Pill Sect na disipulo. Kung ito ay isang bagay na maaaring makinabang sa Profound Pill Sect, dapat niyang ibigay ang kanyang mga insight. At saka, hindi naman siya bibigyan ng sekta sa kanyang kontribusyon. Umiling si Wu Fanghua. Ang batang ito ay napakatalino at tiyak na magiging isang spirit grade alchemist balang araw. Hindi na kailangang gumawa ng friction sa kanya. Pero, nagtaas siya ng kamay para pigilan si Yu Boyang. Napakahalaga ng bagay na ito, kaya kailangan kong ipaalam sa Sect Master. Maaaring magpasya ang Sect Master kung ano ang gagawin. Bakit hindi ka sumama sa akin, Brother Yu? Tumanggaw si Yu Boyang nang marinig ang mga salitang iyon. Mabuti. Agad silang umalis upang salubungin ang Sect Master at iulat ang kanilang iba't ibang natuklasan. Sa loob ng isang liblib na bahay sa kalagitnaan ng Fixed Moon Peak, itinuturo ni Yang Kai ang Wanying alchemy gamit ang ilang karaniwang materyales nang biglang pumasok si Yang Wei sa loob at inihayag sa dumadagandong na boses. Master, may isang matandang lalaki sa labas na nagsasabing siya ang bodyguard ng Sect Master. Sinabi niya na iniimbitahan ka ng Sect Master para makipag-chat. Ang Sect Master, napataas ang isang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Nandito na ba sa wakas? Natutuwa ako na ang aking patuloy na mga pagtatangka kamakailan ay hindi isang pag-aaksaya ng oras. Tumanggaw siya at idinagdag. Nakuha ko. Pupunta ako dyan ngayon. Matapos utusan si Wan Yingying na mag-isa na magsanay, nagpalit si Yang Kai ng kanyang damit at lumabas ng cave mansion, kung saan agad niyang napansin ang nakayukong matanda. Nakatayo roon ang matandang lalaki habang nasa likod ang mga kamay, medyo ordinaryo at hindi mahalata. Parang walang kakaiba sa kanya maliban sa katotohanang bulag ang isang mata niya. Walang sinabi kung ano ang naranasan niya sa nakaraan para maging ganito. Nang makitang papalapit sa kanya si Yang Kai, tumingin lang ang matanda sa kanya nang walang gaanong reaksyon. Pagbati, Senior, lumapit si Yang Kai at yumuko. Bagamat isa siyang heaven-grade alchemist, ang matandang ito ay bodyguard ng Sect Master. Ang matanda ay tiyak na nasa Spirit Realm, at malamang na isang master sa rurok ng Spirit Realm noon. Malumanay na tumanggo ang matanda. Pinatawag ka ng Sect Master. Sundan mo ako. Pagkasabi niya nun, lumingon siya. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang kay ang banayad na puwersa na pumulupot sa kanya. Pagkatapos ay lumipad siya sa likuran ng matanda, ang tanawing dumaraan sa kanya ay kasing bilis ng hangin. Pagkalipas ng 10 paghinga, biglang huminto ang kanyang anyo at nakita niyang nakatayo sa harap ng isang grand hall bago siya makapag-react. Tumalikod ang matanda at sinabing, "Pumasok ka, nasa loob ang Sect Master at ilang elder. Maraming salamat, Senior." Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao bilang pasasalamat at humakbang patungo sa bulwagan. Kung pag-uusapan, hindi ko pa nakilala ang mga elder ng Profound Pill Sect. Nagkaroon ng pagsubok noong una siyang sumali sa Profound Pill Sect, ngunit walang sino man ang nagpahayag ng kanilang sarili noong panahong iyon, kaya hindi pa sila nakilala ni Yang Kai. Ang pagpapatawag dito ngayon ay ayon sa kanyang inaasahan. Mula nang magsimula siyang magbigay ng mga serbisyo ng alchemy, walang pagpipilian si Yang Kai kundi pagbutihin at palakihin ang kanyang bilis ng pagpipino dahil ang bilang ng mga table tasks na ginawa niya ay kailangang sumunod sa kanyang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Noon lamang siya maaaring lumakas, mas mabilis. Sa kasamaang palad,
Ang napakahusay na pagganap ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng mga elder ng Profound Pill Sect balang araw. Si Yang Kai ay orihinal na nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan tungkol sa kanyang mga aksyon, total hindi naman ganoon kataas ang lakas niya ngayon, kaya baka delikado na ilantad ng sobra ang tunay niyang kakayahan. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya siya na walang panganib sa kanyang buhay dahil bahagi na siya ng Profound Pill Sect ngayon. Bilang karagdagan, maaari pa niyang malutas ang kanyang alalahanin sa mga punto ng kontribusyon sa daan. Gayunpaman, ang paliwanag niya sa ilang bagay ay kailangang pag-isipang mabuti. Pagpasok sa main hall, naramdaman kaagad ni Yang Kai ang tatlong pares ng mga mata na lumingon sa kanya, at nang tumangala siya, nakita niya ang tatlong tao na nakaupo sa unahan. Ang nasa gitna ay isang matandang nakasuot ng all-white. Mayroon din siyang puting buhok at puting balbas. Sa kabila ng kanyang malinaw na katandaan, siya ay nasa mataas na espiritu. Ang kanyang ekspresyon ay marangal at kalmado, na parabang sanay na siya sa mataas na posisyon. May dalawa pang matanda na nakaupo sa kaliwat kanan niya. Ang isa ay nakasuot ng berde at ang isa ay nakasuot ng pulang damit. Ang tatlo sa kanila ay labis na kahanga-hanga at habang ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay binawi, tiyak na sila ay nasa spirit realm. Dalawang hakbang pasulong si Yang Kai at ikinulong ang kanyang kamao. Disciple Yang Kai, binabati ang Sect Master at dalawang elder. Ngumiti ang matandang nasa gitna. Paano mo nalaman na itong Old Master ay ang Sect Master? Hindi pa naman tayo nagkikita, di ba? Hindi ba nakakahiya kung maling tao ang hinarap mo? Kalmadong sumagot si Yang Kai. Kung mali ang pagkakasabi ko kay Senior, hihilingin kong siguraduhin bago kita batiin muli. Nagpalitan ng tingin ang Great Elder at Third Elder sa isa't isa sa pagkomento ng huli. Medyo matapang siya. Nagtaas ng kamay si Bailey Yonsang para pakalmayan ang daldalan bago nagpatuloy. Pinatawag kita ngayon dito dahil sa iyong mahusay na performance sa Second Pill Pavilion. Maging ito sa mga tuntunin ng kalidad o dami, ang 10 Revolutions Clear Heart Pills na iyong pinino ay higit na nakahihigit sa iyong mga kapantay. Ang Great Elder at ang Third Elder ay may ilang pagdududa tungkol sa ilang mga bagay. Kaya nga pinatawag kita dito para pinuhin ang isang furnace ng 10 Revolutions Clear Heart Pills sa harap natin. Sinabi ni Yu Boyang. Ang mga halamang gamot at ang alchemy furnace ay inihanda para sa iyo. Ang Sect Master mismo ang gumamit nitong alchemy furnace noong bata pa siya, kaya tiyak na mas maganda ito kaysa sa sarili mong alchemy furnace. Huwag mag-atubiling gamitin ito ayon sa gusto mo. Ang mga salitang iyon ay nagpapataas ng isang kilay ni Yang Kai. Pagtingala niya, nakita niya ang isang maliit at pinong alchemy furnace sa harap niya. Napansin niya ang bagay na ito noong una siyang pumasok sa Grand Hall, ngunit hindi niya ito gaanong pinapansin noon. Nang tingnan ito ngayon, napagtanto niyang medyo luma na ang alchemy furnace. Masasabi niyang pambihira ito sa unang tingin. Nagsalita din ang Great Elder. Gawin mo ang iyong makakaya sa pagpipino na ito. Huwag ma-stress o ma-pressure sa anumang bagay. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Kung gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa pagpino, hindi ko ba kayo matatakot hanggang mamatay? Gayunpaman, kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, ang disipulong ito ay hindi bibiguin ang Sect Master at dalawang elder. Kailangan mo ba ng oras para magpahinga o maghanda? Tanong ni Wu Fanghua. Sumagot si Yang Kai. Ang disipulong ito ay puno ng sigla. Hindi na kailangan iyon. Tumanggaw si Wu Fanghua. Kung ganoon, mangyaring magsimula. Yumuko si Yang Kai at tuluyang naglakad papunta sa alchemy furnace. Ina-activate ang kanyang spirit chi upang pasiglahin ang kanyang alchemy flame, ipinutok niya ang maliit na puting apoy sa alchemy furnace. Sa sandaling lumitaw ang kulay puti na alchemy flame, si Bailey Yonsang at ang dalawang elder ay natigilan. Iyon ay dahil ang puting apoy ay tila isa lamang mortal flame sa kanila. Gumagamit ang brat na ito ng mortal flame para pinuhin ang isang heaven grade pill. Tatanungin sana ni Great Elder Wu Fanghua si Yang Kai nang magtaas ng kamay si Bailey Yonsang para pigilan siya. Napasulyap siya kay Bailey Yonsang nang may pagtataka, at nakita niya ang huli na nakatitig sa puting apoy na may tame time na ekspresyon. Bukod dito, kumikislap sa pananabik ang mga mata ni Bailey Yonsang. Bakit kaya nasasabik ang Sect Master sa isang maliit na mortal flame? Nagtataka si Wu Fanghua bago siya biglang naisip. Bigla niyang naalala ang isang alamat na nakasulat sa isa sa pinakamatandang talaan ng sekta. Marshall Pick, Kabanata 4520. Nakatadhana. 4 na buwan na ang nakalipas mula noong sumali si Yang Kai sa Profound Pill Sect. Maliban sa unang buwan, ginugol niya ang natitirang 3 buwan sa pagpino ng 10 Revolutions Clear Heart Pills bawat araw.
Masasabing na perpekto na niya ang kakayahan ng pagpino nitong Heaven Grade Pill at magagawa ito ng walang kamali-mali kahit na nakapikit ang mga mata sa puntong ito. Kaya naman, nagkaroon pa siya ng sobrang lakas para palihim na bigyang pansin ang mga reaksyon ng Sect Master at ng dalawang Elder. Bahagyang nagiba-iba ang Spirit Chi sa kanilang paligid at kitang-kita na silang tatlo ay lihim na nakikipag-usap sa isa't isa. Gayunpaman, inihanda na niya ang kanyang sarili upang ilantad ang ilan sa kanyang mga sikreto. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsikap sa pagpino ng tableta sa pagkakataong ito. Sumayaw ang puting alchemy flame habang gumagawa siya ng sunod-sunod na handsil. Pagkaraan ng ilang oras, ginamit ni Yang Kai ang kanyang pill condensing technique bago hinampas ang alchemy furnace gamit ang kanyang mga palad. Isang mahinang tunog ang agad na umalangaw mula sa loob ng pagan. Kasabay nito, ang malakas na aroma ng mga tabletas ay napuno ng hangin. Huminga ng mababaw, umatras siya ng 2 hakbang at ikinuyom ang kanyang kamao. Sect Master, Elders, natapos na ng disipulong ito ang pagpipino. Mangyaring suriin at i-verify ang mga resulta. Nakatingin sa kanya ang 3 lalaking nakaupo sa itaas niya. Ang kanilang mga ekspresyon ay napuno ng isang pakiramdam ng pagkabigla at kawalang paniwala na hindi maitago. Bilang mga elder ng Profound Pill Sect, sila ay itinuturing na matalino at may kaalaman. Bukod dito, nasanay na sila sa iba't ibang malalaking pagbabago sa buhay. Kahit na nakikipaglaban sa iba pang puwersa ng alchemy sa panahon ng Divine Armament Tournament, ang kanilang mga ekspresyon ay mananatiling walang malasakit at hindi nagbabago. Gayunpaman, wala silang ideya kung ano ang dapat nilang maramdaman sa lahat ng kanilang nasaksihan. Lahat ng nangyari ngayon ay lampas sa kanilang pangunawa. Kung hindi nila nakita ang buong proseso mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi sila maglalakas loob na maniwala na ang ganitong kakaibang sitwasyon ay maaaring umiral sa mundong ito. Gaano katagal? Si Bailey Yunsang ang unang bumalik sa kanyang katinoan at lumingon upang tumingin sa Great Elder, na nagtanong ng maikling tanong na ito. Tahimik na nagbilang si Wolfang Hua saglit bago niya time na sinabi. Wala pang 6 na oras. Napabuntong hininga si Yu Boyang. Kahit na inaasahan na niya ang ganoong mga resulta, hindi niya maiwasang mamangha nang marinig ang mga salitang iyon. Tumagal ng wala pang 6 na oras upang pinuhin ang isang furnace ng 10 Revolutions Clear Heart Pills. Bukod dito, ang pagan na ito ay pinadalisay ng isang Heaven-grade alchemist. Kahit na ang mga veterano na tulad nila ay karaniwang tumatagal ng 8 hanggang 10 oras upang pinuhin ang isang furnace ng 10 Revolutions Clear Heart Pills. Kailangang sabihin na sila ay kabilang sa mga pinakamahusay na spirit-grade alchemist sa buong mundo. Kung ang ibang Heaven-grade alchemist ay bibigyan ng ganitong gawain, mabuti kung 12 oras lang ang kanilang aabutin para pinuhin ang isang furnace ng 10 Revolutions Clear Heart Pills. Ang nasabing mga resulta ay nalampasan ang refining record ng buong Profound Pill Sect. Hindi, ang refine record ng buong Divine Armament World. Bahagyang tumango si Bailey Yunsang. Ang oras ay pinaikli ng kalahati, sa pinakamababa. Ngayon, kailangan nating suriin ang mga tabletang nabuo. Pagkasabi niya nun ay bumaba na siya sa upuan niya. Mabilis na sumunod sa likuran niya ang Great Elder at Third Elder. Ilang hakbang na lang ay tumayo na sila sa harap ng alchemy furnace. Ang 3 sa kanila ay magkakaisang may mga ekspresyon ng pag-asa at pagkabalisa sa kanilang mga mukha, na parabang mayroong isang bagay na napakahalaga sa loob ng pagan na ito. Buksan mo, utos ni Bailey Yunsang. Tumugon si Wolfang Hua at nagtaas ng kamay para hampasin ang alchemy furnace. Ang takip ng pagan ay lumipad sa hangin, at ang sitwasyon sa loob ng pagan ay agad na pumasok sa kanilang mga mata. Napabulala si Yu Boyang sa pagtataka. Naglabas siya ng 5 tabletas. Inabot niya ang isang kamay, kinuha niya ang 5 pil at pinagmasdang mabuti ang mga iyon, lumalim ang ekspresyon ng kanyang pagkagulat habang sumisigaw siya. 2 high-rank pills at 3 mid-rank pills. Nagmamadaling ininom ni Wolfang Hua ang 5 tabletas mula kay Yu Boyang nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi lamang siya nagsagawa ng katulad na pagsusuri sa mga tabletas, ngunit ginamit din niya ang kanyang kuko upang magtanggol ng kaunting pulbos ng tableta at ilagay ito sa kanyang bibig upang matikman. Noon lamang siya napabulalas, walang problema sa mga epektong panggamot. Lumingon siya para tingnan si Yang Kai dahil sa gulat. Nakakamangha lang ang nakita niya sa harapan niya. Pinigilan ni Bailey Yunsang ang pananabik sa kanyang puso, at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang ibaba ang kanyang boses. Tumingin siya kay Yang Kai at nagtanong. Paano mo ito nagawa? Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kamao. Binago ng disipulong ito ang recipe ng tableta para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill.
Gumamit din ako ng iba't ibang alchemy techniques sa parehong oras. Tumanggo si Wu Fanghua. Ang recipe ng tableta na ginamit mo ngayon ay tiyak na iba sa ginamit mo noong una kang sumali sa sect. Marami sa mga proseso ang pinasimple at ang ilan sa mga pamamaraan ay bago at kakaiba. Hindi pa ako nakakita ng mga ganitong pamamaraan. Sa pagpapahusay na ito, maaari mo talagang paikliin ang oras ng pagpipino, ngunit hindi lang iyon. Maaari mo ring dagdagan ang bilang ng mga table tasks na nabuo at ang kanilang kalidad. Ngunit, paano mo naisip ang mga pagpapahusay na ito? Ang recipe ng tableta para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill na kabilang sa Profound Pill Sect ay nabago at napabuti sa hindi mabilang na henerasyon. Higit pa rito, ito ang recipe ng tableta para sa isang Heaven Grade Pill, kaya isang Spirit Grade Alchemist lamang ang may mga kwalifikasyon upang gumawa ng mga pagpapabuti dito. Si Bailey Yunsang mismo ay sinubukang gumawa ng mga pagpapabuti sa recipe ng tableta na ito sa nakaraan. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang hindi produktibo at kalaunan ay sumuko siya pagkatapos ng 2 taon na sinayang sa wala. Isang bagay na kahit si Bailey Yunsang ay nabigong makamit ay nagawa ng isang Heaven Grade Alchemist na sumali lamang sa sect 4 na buwan na ang nakakaraan. Higit sa lahat, ang recipe ay napabuti ng isang malawak na margin kumpara sa orihinal. Iyon ay hindi lamang isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Hindi rin alam ng disipulong ito. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at sumagot. Hindi mo alam. Pinandilatan ni Yubo Yang si Yang Kai. Paanong hindi mo alam? Hindi ba ikaw ang nag-improve nitong pill recipe? Sumagot si Yang Kai. Sa pag-uulat kay Third Elder, ang recipe ng tableta ay talagang pinahusay ng disipulong ito, ngunit hindi alam ng disipulong ito kung bakit napabuti ng mga pagbabago ang recipe ng tableta sa ganitong paraan. Naramdaman ko lang na ang paggawa ng mga pagbabagong iyon sa panahon ng proseso ng alchemy ay magiging mas mahusay, kaya iyon ang ginawa ko. Ang mga salitang iyon ay nagpagulo kay Bailey Yunsang at sa dalawa pa. Ganito. Nagmamadaling inilabas ni Yang Kai ang paliwanag na inihanda niya ng maaga. Ang disipulong ito ay pinalad na sumali sa Profound Pill Sect. Noong una akong nagparehistro para pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pill, ginamit ko ang orihinal na recipe ng tableta. Pagkatapos, mahinang narinig ng disipulong ito ang isang kakaibang boses sa loob ng isang nagising na panaginip isang gabi. Ang boses ay naiintindihan at imposibleng maunawaan. Ang disipulong ito ay hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ng tinig, ngunit nang magising ako at pinuhin muli ang 10 Revolutions Clear Heart Pill, likas akong gumawa ng ilang pagbabago sa recipe. Pagkatapos, ang boses ay lilito muli sa aking mga panaginip paminsan-minsan. Sa tuwing lalabas ang tinig, ang disipulong ito ay may natamo. Bilang resulta, pinahusay ng disipulong ito ang recipe ng tableta para sa 10 Revolutions Clear Heart Pill sa nakalipas na ilang buwan hanggang sa naging kung ano ito sa kasalukuyan. Naiintindihan ko rin kahit papaano ang ilang hindi pangkaraniwang alchemy techniques. Ito ang paliwanag na inihanda ni Yang Kai ng maaga. Ang kanyang kasalukuyang pagganap ay medyo kakaiba, kaya kailangan niya ng isang wastong dahilan upang ipaliwanag ito. Taliwas sa kanyang inaasahan, ang 3 elder ay mukhang nabigla sa kanyang paliwanag. Nagtanong si Bailey Yunsang. Sinabi mo bang mahina kang nakarinig ng kakaibang boses? Oo, tumanggo si Yang Kai. Naghinala ang disipulong ito na ang kaalamang ito ay ibinigay sa akin ng Hanord Master noong tinuruan niya ako ng alchemy noong nakaraan. Kaya lang, masyado pa akong bata at wala akong masyadong maalala mula noon, kaya hindi ko naintindihan ang mabait na intensyon ng Hanord Master. Marahil ang muling pagtatanghal ng alchemy ay nagpagulo ng ilang mga alaala, na humantong sa aking pag-alala sa iba't ibang mga bagay mula sa nakaraan. Ang boses na iyon ay marahil ang tunog ng Hanord Master na time na nagtuturo sa akin. Sa anumang kaso, ang kanyang gawa-gawang master ay wala sa Profound Pill Sect, kaya nagpa siya si Yang Kai na itulak ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Dahan-dahang umiling si Bailey Yunsang. Maaaring ang iyong Hanord Master ay isang talentadong henyo, ngunit kahit siya ay hindi magtagumpay hanggang sa puntong ito. Ang bagay na ito ay malamang na walang kaugnayan sa kanya. Nagulat si Yang Kai. Paano ka nakakasigurado, Sect Master? Kung ang bagay na ito ay walang kaugnayan sa aking gawa-gawang master, wala na talaga akong angkop na dahilan. Sa kabilang banda, tila ayaw na ni Bailey Yunsang na pag-usapan ang paksang ito. He waved his hand dismissively and said, hindi mo na kailangang magtanong ng sobra. Sa anumang kaso, sigurado akong wala itong kinalaman sa kanya. Ang kakaibang boses na narinig mo. Alam ng Sect Master na ito kung ano iyon.
Medyo nabigla si Yang Kai habang iniisip niya. Paano mo malalaman? Kahit ako hindi ko alam kung ano yon. Mabilis na nagtanong si Yu Boyang. Sect Master, pinaghihinalaan mo ba? Mataimtim na tumanggo si Bailey Yunsang. Walang ibang posibilidad maliban sa paliwanag na ito. Hinaplos ng Great Elder Wolfang Hua ang kanyang balbas at bahagyang tumanggo. Kung ganoon nga, lahat ay may katuturan ngayon. Pero, bakit mangyayari iyon? Ito ang kalooban ng langit. Marahan na bamantong hininga si Bailey Yunsang at muling tumingin kay Yang Kai. Gusto mo bang makita ang tunay na katawan ng boses na ito? Sect Master. Parehong nagbigay ng sorpresa sina Wolfang Hua at Yu Boyang. Si Bailey Yunsang, gayunpaman, ay nagwagayway lamang ng kanyang kamay at nagpahayag. Naririnig pa niya ang boses nito, na nangangahulugan lamang na siya ay may kapalaran dito. Ang pagpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan dito ay maaaring humantong sa higit pang mga pagtuklas. Nag-isip sandali si Wolfang Hua bago siya tumanggo. Tama ka, Sect Master. Tumingin si Yu Boyang kay Yang Kai na may komplikadong ekspresyon. Bata, siguradong maswerte ka. Ito ay isang pagpapala na hindi nakatagpo ng maraming tao sa kanilang buhay. Si Yang Kai ay lubos na nataranta at nagtanong. Sect Master, ang boses na iyon. Talagang umiiral. Tumawa si Bailey Yunsang. Narinig mo mismo ang boses. Bakit ka nagtatanong sa akin? Hindi alam ni Yang Kai kung ano pa ang sasabihin. Noong una ay gusto niyang itulak ang lahat sa kanyang gawa-gawang master, ngunit sino ang makakaalam na gagawa siya ng koneksyon sa ibang bagay sa pamamagitan ng magkakasunod na pagkakataon. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, naramdaman ni Yang Kai na nakasakay siya sa isang tigre at hindi na siya makababa. Kaya naman, tumanggo lang siya bilang tugon. Susunod ako sa iyong ayos, Sect Master. Tumanggo si Bailey Yunsang sa tuwa. Hindi na kailangang magmadali, bumalik ka at magpahinga para ngayong gabi. Magpapadala ako ng isang tao para kunin ka bukas. Sa isa pang tala, may isa pa akong gustong itanong sa iyo. Mangyaring magtanong, Sect Master. At kaya nagtanong siya, saan mo nakuha ang alchemy flame na ginamit mo ngayon? Sumagot si Yang Kai. Nakuha ng disipulong ito ang alchemy flame na ito mula sa Divine Flame Cave ilang buwan na ang nakararaan, ngunit hindi alam ng disipulong ito kung anong uri ito ng alchemy flame. Baka alam mo, Sect Master. Inihayag ni Bailey Yunsang ang isang hitsura ng paninindigan. May hula siya noong una niyang nakita ang puting apoy at ito ay nagpapatunay lamang sa kanyang unang haka-haka. Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, sinabi niya, baka ito ay isang alchemy flame na alam ko. Ngunit, kung ito man o hindi ay kailangang ma-verify. Habang sinasabi iyon, inutusan niya si Yang Kai. Ilabas ang alchemy flame mo. Agad na itinulak ni Yang Kai ang kanyang spirit chi upang ipakita ang kanyang alchemy flame. Sa sumunod na iglap, sumayaw ang puting apoy sa kanyang palad, tila napakaamo. Tinitigan ni Bailey Yunsang ang puting apoy at dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay kay Yang Kai. Kasabay nito, isang gintong apoy ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Ang gininto ang apoy na sumasayaw ng ligaw ay napakadalisay at napakainit. Masasabi ng isa na ito ay isang spirit-grade alchemy flame sa isang sulyap, isa na mas mataas ang grado kumpara sa puting apoy sa mga kamay ni Yang Kai. Gayunpaman, habang inilapit ni Bailey Yunsang ang kanyang kamay, nagsimulang kumurap ang gininto ang alchemy flame. Sa kabilang banda, ang puting apoy sa kamay ni Yang Kai ay nanatiling matatag. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay naging lalong halata habang ang distansya sa pagitan nila ay umikli. Sa isang tiyak na punto, ang gintong apoy ay biglang lumiit sa sarili nitong bola at umatras sa pulso ni Bailey Yunsang. Parang may espiritualidad ang gininto ang alchemy flame at nakakaramdam ng malaking panganib sa hinaharap. Binawi ni Bailey Yunsang ang kanyang alchemy flame at huminga ng mahina. Talagang alchemy flame iyon. Parehong sina Wolfang Hua at Yu Boyang ay nakatitig kay Yang Kai na may komplikadong ekspresyon. Halatang naiintindihan nila ang nangyari. Itapon mo, utos ni Bailey Yunsang. Noon lamang inalis ni Yang Kai ang alchemy flame at mapagpakumbabang nagtanong. Sect Master, ano ba talaga itong puting apoy na ito? Ang disipulong ito ay naghanap sa records hall ngunit wala siyang makitang anumang nauugnay na mga entry tungkol dito.